Sa pambungad na eksena, nakita namin ang ilang mga undercover na ahente ng CIA na pinaslang sa Moscow ng gobyerno ng Russia sa ilalim ng pamumuno ni KGB Director Vasilev. Ang kanilang mga ulo ay walang awang pinutol at inihatid bilang isang nakakatakot na mensahe sa US Embassy. Lumipas ang eksena sa 5 taon, at nakita namin ang isang lalaking nagngangalang Sammy na naghahanap ng mga potensyal na modelo para sa isang ahensyang nakabase sa Paris. Dinala siya ng kanyang paglalakbay sa isang pamilihan sa kapitbahayan sa Moscow, kung saan nakita niya si Anna, isang napakagandang dalaga na nagbebenta ng mga manika ng matryoshka. Nag-alok si Sammy kay Anna na nagmumungkahi na pag-isipan niya ang tungkol sa pagmomodel na karera sa ahensya na nagbabayad para sa lahat ng kanyang mga gastusin sa pamumuhay. Pinag-isipan ito ng huli bago tanggapin. Kinabukasan, dumating si Anna sa Paris at ipinakilala siya sa modeling agency. Nakilala niya si John, ang direktor ng ahensya, at isang operator na nagngangalang Dorothy doon. Pagkatapos ay dinala siya ni Dorothy sa flat, kung saan titira siya kasama ng iba pang mga modelo. Sa hindi inaasahan, si Anna ay binigyan ng picture shoot kinabukasan ng walang anumang paghahanda o pagtuturo. Sa una ay nahihirapan siyang mag-pose at gumawa ng facial expression bilang resulta. Mabilis siyang nag-adjust sa kanyang bagong trabaho, gayunpaman, nakamamanghang mga nakamamanghang tindig at mga ekspresyon ng mukha sa proseso. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, bumalik si Anna sa kanyang silid, para lamang makahanap ng ilang kapwa modelo na nakikibahagi sa mga intimate na aktibidad sa kanyang kama. Kapag hinahamon niya sila, kinukutsa siya ng grupo at inaanyayahan siyang sumama sa kanila. Sumang-ayon si Anna na makibahagi sa isang silid sa isa pang modelo, si Maud, pagkatapos na madismaya at umalis. Iniimbitahan ng ahensya ang lahat ng mga kasosyo nito, kabilang ang mga modelo, sa isang dinner party isang gabi. Ipinakilala ni John si Anna kay Oleg Filenkov, isa sa mga kasosyo ng kumpanya, sa panahong ito. Malayang nanliligaw si Oleg kay Anna, na tila natulala sa kanyang kagandahan. Tinanggap niya ang imbitasyon nitong lumabas sa hapunan pagkatapos nilang mag-usap ng mabilis. Lumipas ang 2 buwan, at nakita naming naghahalikan ang dalawa sa isang marangyang suite ng hotel. Nagdadalawang isip si Anna nang humingi ng karagdagang closeness si Oleg dahil sa tingin niya ay masyado pang maaga. Nagtatanong pa siya tungkol sa kanya at sa kanyang trabaho. Bilang sagot, sinabi niya na ang kanyang trabaho ay nagsasangkot ng pagbebenta ng mga armas sa mga bansang sinasalakay ng labanan. Naglalakad si Anna sa banyo at nagtanggal ng nakatagong mikropono sa kanyang damit pagkatapos makuha ang data na kailangan niya. Siya ay tumatagal ng ilang sandali upang kolektahin ang kanyang sarili bago maglabas ng isang revolver upang patayin siya. 3 taon na ang nakalilipas, nakita namin si Anna, na nakatira kasama ng kanyang mapang-abusong kasintahan na nagngangalang Piotr. Sa mga nagdaang taon, siya ay nagdanas ng karahasan mula sa kanyang boyfriend. Siya ay binubugbog ng husto kung tumanggi siyang tumulong sa pagnanakaw ng pera mula sa mga credit card ng mga kinidnap na dayuhan. Handa siyang gawin ang lahat para makaalis sa buhay na pinipilit niyang mabuhay bilang resulta ng mga pagpapahirap na ito. Pinunan ni Anna ang maraming mga aplikasyon upang sumali sa Russian Navy sa kanyang paghahanap para makatakas ngunit hindi na siya nakasagot. Isang gabi, dinukot ni Piotr at ng kanyang mga kasabwat ang isang mamamayang Amerikano, at isinailalim siya sa isang marahas na pag-atake habang hinihingi ang PIN ng ATM card. Gaya ng dati, walang magawa si Anna na pigilan ito at napilitang manatili sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, nakita na sila ng mga pulis, dahilan para umalis sila sa kanilang sasakyan. Agresibong nagmamaneho si Piotr sa mga kalye ng Moscow habang nagpapatuloy ang pagtugis sa pagsisikap na makaiwas sa mga pulis. Hindi nagtagal, ang isa sa iba pang mga kotse ay bumangga sa kanilang sasakyan, na baligtad ito. Sa kabutihang palad, sina Piotr at Anna ay nagdusa lamang ng mga maliliit na sugat at nakaligtas. Nagmamadaling naglakad ang dalawa pa uwi. Nakita ni Anna ang isang ahente ng KGB na tinatawag na Alex na naghihintay sa likod ng pinto pagkabalik nila. Nilagyan niya ng silencer ang kanyang sandata at pinatay si Piotr. Ang opisyal ay tinamaan ng kalmado at kawalan ng emosyon ni Anna sa harap ng kakila-kilabot na eksena. Si Anna ay may bagong simula sa KGB matapos siyang lapitan ni Alex, na mukhang alam niya ang lahat tungkol sa kanya.
Sa pangako ng kanyang tuluyang pagpapalaya, inilatag niya ang isang plano na binubuo ng 1 taon ng pagtuturo at 4 na taon ng fieldwork. Tinanggihan ni Ana ang alok at pinutulang sarili dahil sa tingin niya ay maaaring isa na naman itong bitag. Pinayuhan siya ni Alex na maniwala sa kanyang sarili sa halip na umasa sa iba habang bumabagsak ang dugo. Sa wakas ay napaniwala si Ana dito, at tinakpan niya ang kanyang sugat at sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Pagkatapos ng 1 taon ng pagsasanay, iniharap ni Alex si Ana sa senior KGB handler, si Olga. Naniniwala siya na si Ana ay isang magandang mukha lamang na maaaring gamitin bilang isang honey trap, kaya siya ay nag-aalangan na kunin si Ana sa ilalim ng kanyang departamento. Ngunit mabilis na napagtagumpayan ni Ana si Olga sa pamamagitan ng kanyang matalas na pag-iisip at natatanging kakayahan sa chess. Kaya't binigyan ni Olga si Ana ng isang gawain, patayin ang isang Russian drug boss sa isang cafe sa loob ng mahigpit na 5 minutong deadline. Walang ideya si Ana na may mga armadong bodyguard na naka-duty o kung ano ang nangyayari sa loob ng cafe. Gayunpaman, pumasok siya sa cafe at naghahanda na barilin ang drug lord kapag nalaman niyang walang laman ang kanyang baril. Ang mga armadong bodyguard ay nagsimulang umatake sa kanya. Napilitan siyang lumaban ng malapitan bilang resulta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinakita ni Ana ang kanyang sarili bilang isang karampatang manlalaban, isa-isang nag-alis ng mga bantay. Hinahampas ng drug lord ang kanyang ulo mula sa likuran habang ipinapadala niya ang bawat isa sa kanila. Sinubukan niya itong sakalin, ngunit nakuha niya ang isang tinidor at sinaksak siya ng paulit-ulit hanggang sa mabiktima siya ng kanyang mga sugat. Gayunpaman, nalampasan ni Ana ang inilaang oras ng 1 minuto, na naging dahilan upang ideklara ni Olga na isang pagkabigo ang misyon ni Ana. Nang maglaon, hinarap ni Ana si Olga sa kanyang opisina. Inakusahan siyang nag-set up ng isang bitag upang siya ay mapatay. Tumugon si Olga sa pagsasabing dahil ang panganib ay hindi kailanman nagbibigay ng mga babala, ang isa ay dapat palaging maging maingat. Pagkatapos ay inihatid niya si Ana sa kanyang bagong apartment at, bago siya umalis, iniabot sa kanya ang isang pakete ng mga dokumento na nauukol sa kanyang susunod na biktima, na sinasabi sa kanya na maingat na suriin ang mga ito. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Ana ang mga file ng target, tinawagan siya ni Alex. Niyaya niya itong mag-dinner dahil parang may affection ito sa kanya. Habang gustong-gusto niyang bisitahin siya, sinagot ni Ana na siya ay kasalukuyang abala. Dahil dito, nagpa siya silang magkita muli mamaya. Sa wakas, dumating ang araw ng gawain, at lumalabas na dapat niyang patayin si Oleg. Gaya ng nakikita sa naunang clip, epektibo itong ginagawa ni Ana. Malinaw na ngayon na kasama sa plano ng KGB na patayin si Oleg ang buong Paris Model Scouting Operation. Napansin ni Sami si Ana nang kusa siyang pamwesto sa palengke sa kapitbahayan. Naglakbay siya sa Paris bilang bahagi ng plano, kung saan nagsimula siya ng bagong karera bilang nangungunang modelo. Hinikayat siya ni Olga na makipagrelasyon kay Maud para maiwasan ang paghihinala. Pinatay ni Ana si Oleg at pagkatapos ay tinanggal ang security tape ng hotel gamit ang body double. Sa kasalukuyan, si Ana ay itinatanong ng isang ahente ng CIA na nagngangalang Lenny Miller tungkol sa pagpatay kay Oleg. Tumugon siya sa pagsasabing ang video mula sa isang street camera ay nagpapatunay na siya ay nagpunta sa hotel. Wala si Oleg nang hintayin siya ni Ana sa sala, sabi niya. Pinakawalan siya ng ahente dahil walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Matapos matagumpay na may sagawa ang kanyang atas, lumitaw si Ana sa susunod na eksena, na bumalik sa Moscow. Binibisita siya ni Alex habang nasa apartment siya. Nagsimula na silang mag-ayos dahil parang ang tagal na nilang hindi nagkita. Nang sumunod na araw, sina Olga, Alex, at Ana ay sumalubong kay Vasiliv. Sa kasamaang palad, tinanggihan niya ang ideya na palayain si Ana sa loob ng 5 taon at hindi niya paninindigan ang orihinal na kaayusan. Pinapanatili niya itong nakatutok sa baril kapag pinipilit niya ang bagay, na sinasabing ang mga dating ahente ay may pananagutan sa organisasyon at ang tanging paraan sa kalayaan ay kamatayan. Kahit sa harap ni Vasiliv, hindi makapagsalita sina Olga at Alex. Si Ana, na nasiraan ng loob, ay bumalik sa Paris upang ituloy ang kanyang karera sa pagmomodel. Tinatawagan niya si Alex sa isang partikular na araw at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa hindi niya kayang mabuhay ng malaya.
Pinayuhan siya ni Alex na huwag sumuko dahil baka may solusyon. Nangangako siyang gagawin ang lahat para suportahan si Anna kung sakaling magpasya itong tumakas, bilang tugon sa tanong ni Anna kung gagawin niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, si Anna ay ipinatawag ni Olga para sa susunod na misyon. Ang target ay isang lalaki na nagngangalang Württemberg, na naghihintay sa isang silid ng hotel para sa isang escort na magpapalubag sa kanya. Sinabihan siya ni Olga na walang mga kamera o kagamitan sa pakikinig sa silid. Hindi niya siya mababantayan bilang resulta, at mag-isa siyang magtatrabaho sa gawaing ito. Sa kalaunan ay nagpanggap si Anna bilang isang escort at naglalakad sa loob ng silid ng target. Hiniling niya kay Württemberg na humawak habang gumagawa siya ng mga dahilan para magamit ang banyo. Pumasok siya sa loob, kumuha ng baril, nilagyan nito ng silencer, at lumabas para barilin ang lalaki. Pagkatapos ay kinuha niya ang malita ni Württemberg bago bumalik upang makita si Olga sa kabilang silid ng hotel. Tumagal si Olga ng 12 minuto, na mas mahaba kaysa karaniwan, kaya iminumungkahi nito na hindi siya masaya sa kanyang trabaho. Nabigo rin si Anna na dalhin ang hintuturo ng target, gaya ng hinihingi ng job description. Bumalik si Anna sa silid ng target bilang isang resulta, pinutol ang isang hintuturo, at ibinalik ito. Sa puntong ito, umiiyak si Anna at nagtanong kung ilang tao pa ang kailangan niyang patayin. Naramdaman ni Olga ang kanyang inis, nagmumungkahi na magbakasyon siya kasama si Mud ng 1 linggo. Kailangan ni Anna ng bakasyon sa napakatagal na panahon, kaya nakakatulong ito. Pagkatapos, nakakaramdam na siya ng pahinga, bumalik siya sa trabaho. Mula sa araw na iyon, si Anna ay nagsasagawa ng maraming mga gawain ng mahusay, na humahanga kay Olga. Nagtatagumpay din siya sa kanyang propesyon sa pagmomodel ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang buwan, inanyayahan siya ni Vasilev, na masaya sa kanyang trabaho, sa isang pulong sa Moscow. Pumunta si Anna sa punong tanggapan ng KGB sa sandaling makarating siya sa Moscow upang makilala si Alex. Nagmamadali silang pumasok sa isang storage room at magkaroon ng intimate moment dahil dinaig sila ng emosyon. Pagkatapos ng kanilang pagkain, pumasok si Anna sa cabin ni Vasilev, kung saan sila nakikipag-usap habang naglalaro ng chess. Pinagmamasdan ni Alex ang mga kahina-hinalang galaw ng kamay ni Anna sa ilalim ng mesa habang siya ay malapit na nakaupo. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nanalo si Anna sa laro laban kay Vasilev habang hinahawakan din ang kanyang baril at pinaputukan siya ng square sa noo. Ang eksena ay bumalik sa 6 na buwan na nakalipas, nang si Anna ay naatasang alisin si Württemberg. Sa partikular na araw na iyon, nagulat siya nang makita si Agent Lenny at ang kanyang squad na handang hulihin siya sa akto sa sandaling lumabas siya ng banyo. Inalok siya ni Lenny ng trabaho bilang double agent para sa kanila matapos siyang pinusasan. Ipinangako niya sa kanya ang kalayaan at isang ligtas na buhay sa Hawaii bilang kapalit ng 1 taon ng kanyang pagkaalipin. Kinailangan ni Anna na tanggapin ang alok dahil wala siyang ibang pagpipilian. Tinanong niya ito kung paano siya nahuli ni Lenny, at sinabi niyang alam niyang siya iyon dahil sa paraan ng paghawak nito sa kanyang pitaka. Inabot si Olga ng 12 minuto bago bumalik sa araw na iyon dahil sa buong kaganapan. Huminto si Lenny upang tingnan kung kumusta siya sa kanyang 1 linggong bakasyon, at nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap sa loob ng isang aparador. Hindi niya nagawang tanggapin ang imbitasyon nito sa hapunan dahil pinagmamasdan pa rin siya ni Olga. Pero nang gabing iyon, palihim silang nagkita sa kanyang silid, kung saan sila nagkokontak. Mas madalas na silang nagkikita, kahit na bumalik sila sa Paris. Isang araw, inatasan siya ni Lenny ng trabaho para patayin si Vasilev dahil pinagbabantaan niya ang magalang na relasyon sa pagitan ng KGB at ng CIA. Isinalaysay din niya kay Anna kung paano, sa oras na pinaslang ni Vasilev ang 9 na undercover na ahente ng US sa isang araw, siya ang direktor ng CIA sa Moscow. Ipinangako niya kay Anna ang maagang kalayaan kung matagumpay ang ekspedisyon, at tinanggap niya ang pagiging kumbinsido. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, hinawakan ni Anna si Alex sa tutok ng baril matapos patayin si Vasilev at pinainom siya ng gamot para patulugin siya. Pagkatapos ay kinukopya niya ang mahahalagang impormasyon sa isang flash drive mula sa PC ni Vasilev at umalis. Sa kabila ng antok, nagawa ni Alex na gumapang papunta sa mesa ni Vasilev at pinindot ang isang buton na magpapatawag sa mga tauhan ng seguridad.
Ngunit dahil napakahusay niyang manlalaban, nagawa ni Ana na ilabas ang bawat bantay sa kanyang landas. Sa kabila nito, hindi siya nakarating sa tagpuan kung saan hinihintay siya ni Lenny sa tamang oras. Nagpa siya si Lenny na umalis dahil sa tingin niya ay pinagtaksilan siya ni Ana bilang resulta ng hindi magandang pagkaantala. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni Mud at sinabihan itong tawagan siya sa sandaling makontak siya ni Ana. Pagkatapos ay lumipad si Lenny pabalik sa New York, kung saan nakatanggap siya ng premyo para sa pagkatalo kay Vasiliv. Isang araw, habang nasa opisina niya, nakatanggap si Lenny ng mensahe mula kay Ana na nagpapatawag sa kanya na magkita sa isang partikular na coffee shop sa isang parke. Dumating si Lenny sa lugar at nakita si Alex doon. Ang dalawang lalaki ay kilala ang isa't isa at alerto ang kani-kanilang mga tauhan na nagtatakip sa kanila ng malinaw. Kaagad pagkatapos, nagpakita si Ana at binigyan ng halik ang magkabilang lalaki. Lumilitaw na sinasadya niya ang pakikipagtagpo sa kanyang dalawang kalaban. Ibinibigay niya sa bawat isa sa kanila ang mahalagang impormasyon na dati niyang nakuha. Iginiit niya na nag-imbak siya ng isang kopya na isa sa publiko niya kung sino mang partido ang magtaksil sa kanya. Sina Lenny at Alex ay sumang-ayon sa pagbabalik ng data bilang kapalit ng pagpapaalam kay Ana at patungo sa kalayaan. Hindi nila alam na binabantayan ni Olga ang meeting place. Kalunos-lunos na binaril ni Olga si Ana dahil sa pagtataksil sa KGB ilang sandali lamang matapos siyang lumabas sa pulong. Pinilit na tumakas sina Lenny at Alex matapos hawakan ng baril ang isa't isa. 3 buwan bago nito, nagkita sina Ana at Olga para sa isang update ng impormasyon. Ibinunyag ni Olga sa talakayang ito na alam niyang nahuli ng CIA si Ana matapos niyang makita ang mga marka ng cuff sa kanyang mga kamay sa panahon ng Württemberg mission. Inutusan siya ni Olga na sundin ang kanilang mga tagubilin sa kabila nito, na nagpapahintulot sa kanya na patayin si Vasiliv. Ginawa ni Olga ang pagpili na ito ng may personal na layunin sa isip. Gusto niyang punan ang post ni Vasiliv. Binaril ni Olga si Ana sa parke, ngunit kalaunan ay natuklasan na si Ana ay nakasuot ng bulletproof vest, kaya ginawa ang insidente. Ang totoong Ana ay sumilip sa mga imbornal, nagpalit ng bagong damit, at tinanggal ang peluka sa kanyang ahit na ulo bago naglaho sa masa, sa wakas ay nakalaya. Mabilis silang gumamit ng double body para pekein ang pagkamatay niya. Kasunod ng mga kaganapang ito, si Olga ay hinirang bilang kahalili ni Vasiliv, tulad ng gusto niya. Pumunta siya sa kanyang PC at nakakita ng video message na may naka-attach na database ni Ana. Sa video, pinasalamatan ni Ana si Olga at inihayag din na mayroon siyang recording ng kanilang huling talakayan, kung saan inamin ni Olga na tinulungan niya ang plano ng CIA na patayin si Vasiliv. Ginawa niya ito kung sakaling masira ni Olga ang kanilang pagkakaunawaan. Tumawa si Olga bago ibigay ang huling kahilingan ni Ana, na alisin ang kanyang pagkakakilanlan mula sa database ng KGB.